gusto mong bumili ng 3D printer pero hindi mo alam kung ano yung una mong bibilhin, kung gusto mo ng parang entry level na 3D printer, pwedeng-pwede ito, A1 mini or kaya itong A1 sa baba, no? Pero ano ba yung pipiliin mo, okay? Unbox ko, tapos pag-usapan natin. So, ito ay kakabili ko lang today sa Maker Lab Electronics. So, ito, ang price nitong A1 mini, 10,799 pesos. Kasi sale ngayon. Yung A1 naman ay 15,799 pesos. Siyempre, una, kung meron kang budget para dun sa A1, pwedeng yun na. Mas malaki yun eh. Tapos, ito, yung A1 mini. Okay. So, ito, in-unbox natin siya. Mabilis ang unboxing. Nakapagbuo na ako nito kahapon. Okay, so, ito yung A1 mini. Napakaliit. Ang advantage nito, pag masikip yung kwarto mo or gusto mong ilagay sa table, pwedeng-pwede itong A1 mini. Okay, yung quality ng print ay same lang sa A1. Ang pinaka-difference lang talaga nila ay yung size. 256 by 256 by 256 ang build volume ng A1. Ito namang A1 mini ay ilan nga ba? Wait lang. Actually, hindi ko alam. Babalikan ko kayo sa size ng bed niya kasi walang nakalagay dito. So, meron lang mga tatanggalin, no? Ito. Tapos, ito. Very important. Kailangan tanggalin to kasi hinuod lang nito itong x-axis, no? Para hindi siya gumalaw pag shinip. Tapos, importante na tanggalin lahat ng mga foam. Okay? Sa mga foam, mag-ingat kasi merong mga nakasingit dito ng mga parts ng printer, no? Kung hindi ka sure sa pag-unbox, merong manual. Basahin mo yon. Pakadaling mag-unbox, no? Ang binili ko ay hindi yung combo kasi hindi ko kailangan at marami akong extrang AMS. So, dito may tools. Okay. So, papakita ko sa inyo, no? Kung ano yung difference nung size nung A1 at A1 mini. Ito. Kasi, kung gusto mo mag-umpisa sa 3D printing, ayaw mong gumastos ng malaki, pwedeng-pwede na to. Tapos, ang cute niya eh. Pwede sa mga bata, pwede sa mga students. Tignan niyo yung size. Ito, yung sa plate nung A1, ayan no, ang laki. So, kung tingin mo mabibitin ka sa size nito, dito ka na sa A1. Kung okay na to sa'yo, pagpa-practicean, hobby, hindi naman kailangan negosyo agad, no? Pwede na tong A1 mini, okay? Sabi ko nga, basta hindi issue ang budget, pwede na ikaw sa A1 mini. Ay, sorry, A1. So, yan. Tapos, after nito, ikakalibrate lang. Yan na, guys. Ganyan kadali mag-setup ng A1 mini. Tapos, itabi nyo yung mga tools, kakailanganin nyo yan sa future. Tabi muna natin itong A1 mini. Next naman, dito tayo sa A1. Kung gusto mo nung multicolor na mga products or mga prints mo lang para sa hobby, kailangan mo bumili ng AMS Lite. Okay? Ang bilhin mo ay yung A1 mini combo or A1 combo. Pero ngayon, may update na si Bambu Lab. Pwede mo nang magamit pati yung AMS mismo at saka AMS 2 Pro para sa P1 series and X1 series ni Bambu Lab. Dati kasi AMS Lite lang. Ngayon ito, yung parang ganito. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero may bahay na yung AMS. Okay. Labas lang natin tong 3D printer. Unahin natin tong tanggalin tong plate. Dito, itong spool holder. Maraming styro and maraming karton to no, sa loob para stable syempre pag sinip. Itong mga screw, pwede mo nang itapon tong mga to kasi hindi mo naman to kailangan. Important itong black part na to ay matanggal kasi ito yung nag-hold sa x-axis. So makikita nyo yung difference dito. Yan, cantilever. Tapos ito ganito. Dalawa yung Z. Ito, isa lang. Okay? Pero kahit ganito to, stable to, hindi to wobbly. Maganda ang print, halos same lang dito. Set up na natin. Sabi niya dito, accessories. Yung power cable.
Tapos yung sa purge wiper. By the way, itong mga 3D printers na to, may kasama tong free na filament sa Maker Lab. So makakapag-try ka na agad kahit hindi ka bumibili ng filament, no? Para makapag-test print agad. Merong kasama, okay? Kung walang napadala voucher ang binibigay para makapili ka ng gusto mong filament, okay? So, ito nga pala yung bed niya. Lagay na natin yung bed. So, may mga maninipis na wires. Siguraduhin na maayos, no? Yung pagkaka-set up. Lalo na dito, sa ilalim. May mga i-screw na lang. Meron lang mga i-connect dito na cable. Make sure na tama. Color-coded dito. Ito, may yellow, may green. Hindi ka na mahirapan. Ulitin ko, ang magiging deciding factor mo na lang ay yung size at saka yung budget. Parehong Bambu Lab 3D printer ito at parehong maganda yung quality nung output. Dito sa A1, maraming kailangan screw eh. Mas madaling i-set up tong A1 mini. Huwag niyong igagalaw to i-move to ng mabilis ha, ng hila ng mabilis, masisira ang printer mo. So, marami actually yung screw dito, hindi ko napapakita, pero yon. Price and size, okay?